Hindi ko kailanman inisip na ang isang simpleng sakay sa motor ang magiging simula ng pagguho ng mundo ko. May asawa akong halos sambahin ako, mabait, maunawain, at handang ibigay ang lahat. Pero bakit sa kabila ng lahat ng tama, naramdaman ko pa ring kulang ako? Hinanap ko ang init sa likod ng isang estranghero, sa bilis ng takbo, sa gitna ng dilim ng madaling araw. Kung ikaw ang nasa lugar ko, kung naramdaman mo ang lamig na naramdaman ko, sigurado ka bang hindi ka rin kakapit sa maling tao? Tanga ko. Hanggang ngayon, yun lang ang tanging salitang pumapasok sa isip ko kapag naaalala ko ang lahat. Sabi nila, ang pagsisisi daw, laging nasa huli. Pero sa totoo lang, habang ginagawa ko ang mga maling desisyon na, yon, alam ko. Alam kong may mali, pero pinili kong magbulag-bulagan dahil sa panandaliang init na naramdaman ko sa gitna ng malamig na buhay ko. Kung titingnan mo kami ni Arthur noon, iisipin mong napakaswerte ko. Sino ba namang hindi? 6 na taon kaming kasal, at sa 6 na taong yon, hindi niya ako kailanman pinuhatan ng kamay o minura. Nung nawalan siya ng trabaho bilang supervisor sa isang factory, hindi siya nagmukmok. Siya ang sumalo sa gawaing bahay. Pag-uwi ko galing sa graveyard shift sa call center, sasalubungin niya ako ng mainit na kape. Amoy bawang ang buong bahay dahil nagsangag na siya. Nakasuot siya ng lumang apron na may mantsa ng toyo. Yung apron na ako dapat ang nagsusuot, pero sa kanya nakatali yung 3 bagay na hindi ko makalimutan kay Arthur nung mga panahong yon. Una, yung mga kamay niya, malambot na, kasi palaging nakababad sa tubig na may sabon sa paglalaba ng mga damit ko. Pangalawa, yung kupas niyang t-shirt na kulay blue na may butas sa kilikili na paborito niyang isuot kapag nagluluto siya. At pangatlo, yung tingin niya sa akin. Yung tingin na parang ako ang pinakamahalagang tao sa mundo kahit na mukha na akong basahan sa pagod. Mabait si Arthur. Sobrang bait. Pero bakit ganun? Bakit minsan ang kabaitan nakakasakal din? Habang tumatagal, imbes na matouch ako, unti-unti akong nakaramdam ng inis. Naiirita ako kapag tinatanong niya kung kumain na ba ako. Naiirita ako kapag nakikita ko siyang nagwawalis ng sahig habang ako, heto, kailangang makipag-away sa mga banyagang customer sa telepono para lang may pambayad kami sa kuryente. Naramdaman ko na parang ako na ang lalaki sa bahay. Nawala yung balanse at doon nagsimulang bumukas ang pinto na hindi ko na sana nilapitan pa. Naalala ko yung gabi bago ko nakilala si Rico. Maulan noon. Pag-alis ko ng bahay, hinabol ako ni Arthur para bigyan ng payong. Sabi niya, "Ingat ka, mahal. Text mo ako pagdating mo sa office." Tumangulang ako. Hindi ko man lang siya hinalikan pabalik. Sa loob-loob ko, iniisip ko, sana kumuha ka na lang ng trabaho kaysa laging nag-aalala sa akin. Ang sama ko, di ba? Pero totoo yon. Yun ang nararamdaman ko. Parang tuyong-tuyo ang loob ko. Pagod na ako sa pagiging provider. Pagod na ako sa safe na buhay. Gusto ko ng ibang amoy kaysa sa amoy ng downy at pritong isda sa bahay namin. Pumasok ako sa trabaho ng gabing yon na parang robot. Wala sa loob ang pakikipag-usap sa mga kalaro ko sa kabilang linya. Paulit-ulit na tanong. Paulit-ulit na sagot. 4:00 na ng madaling araw nung matapos ang shift ko. Paglabas ko ng building, ramdam ko yung hapdi sa mata at yung bigat sa likod ko. Gusto ko nang umuwi, pero ayaw kong makita ang mukha ni Arthur na naghihintay sa akin na may kasamang panibagong tasa ng kape
at pag-aalala. Doon ko siya unang nakita. Nakasandal sa kanyang motor, sa tapat ng call center. Isang lalaking hindi ko akalaing magiging dahilan ng pagkasira ng lahat ng binuo ko sa loob ng 6 na taon. Hindi siya gwapo kung ikukumpara sa mga artista. Pero may kung anong aura siya na hindi ko maipaliwanag. Nakasuot siya ng itim na leather jacket na punit na ang mga dulo ng manggas. May suot siyang kupas na helmet na nakapatong sa tangke ng motor niya. At ang pinakanapansin ko, ang amoy niya. Hindi siya amoy sabon o amoy bahay. Amoy kalsada siya. Amoy usok, amoy leather, amoy laya. "Habal, ma'am! Saan tayo?" tanong niya. Simple lang ang boses niya, medyo paos. Pero parang may kuryenteng gumapang sa balat ko nung lumingon siya sa akin. Tumingin ako sa paligid. Madilim pa. Ang tanging ilaw lang ay yung mga streetlights na kumukurap-kurap. "Sa Pasig lang," sabi ko. Kahit na mas mabilis kung mag-grab ako o mag-bus. "Sige ma'am, suot mo to para safe." Iniabot niya sa akin ang helmet. Nung magkadikit ang mga daliri namin, hindi ako lumayo. Sa halip, hinayaan ko siyang hawakan ang kamay ko para gabayan ako sa pagsakay. Habang umaandar ang motor at nararamdaman ko ang lamig ng hangin na humahampas sa mukha ko, doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal nang nawala sa akin. Excitement. At habang tinitingnan ko ang likod ni Rico, isang tanong ang pumasok sa isip ko na hindi ko sinagot hanggang sa huli. Bakit ba mas masarap ang pakiramdam ng maling biyahe kaysa sa pag-uwi sa tamang bahay? Nung sandaling yon, hindi ko alam na iyon na pala ang unang hakbang ko papunta sa bangin. At ang nakakatakot, hindi ko gustong huminto. Naging bisyo ko na siya. Alam mo yung pakiramdam na pagod ka sa trabaho. Pero sa huling 1 oras ng shift mo, bigla kang magkakaroon ng lakas? Hindi dahil sa kape, kundi dahil alam mong may naghihintay sa iyo sa labas. Hindi sa bahay, kundi sa gilid ng kalsada. Sa tapat ng poste ng ilaw na laging pundi. Noong unang linggo, sinasabi ko pa sa sarili ko na convenience lang ito. Mas mabilis kasing makauwi kapag motor. Mas madaling umiwas sa traffic sa Rosario. Pero deep inside, alam kong nagsisinungaling ako. Kasi kahit may mga bakanteng Grab o taxi sa harap ng building, ang mga mata ko, iisang tao lang ang hinahanap. At si Rico, parang alam niya. Parang ramdam niya na siya ang hinahanap ko. Isang madaling araw, paglabas ko, nakita ko siyang may kausap na ibang pasahero. Isang lalaki na mukhang construction worker. Imbes na lumapit ako sa ibang driver, tumayo lang ako sa malayo. Pinanood ko siya. Napansin ko yung 3 bagay sa kanya na hindi ko nakikita kay Arthur. Una, yung paraan ng pagtayo niya. Diretso, kampante. Parang pag-aari niya yung kalsadang kinatatayuan niya. Pangalawa, yung mga braso niya na may mga bakas ng langis at araw, matitigas. Hindi katulad ng mga kamay ni Arthur na lumalambot na sa kakahugas ng pinggan. At pangatlo, yung paraan niya ng pagbuga ng usok ng sigarilyo, palinga-linga, parang laging may hinahanap na adventure. Nung makita niya ako, tinanggihan niya yung lalaki. Sabi niya, "Pasensya na boss, may appointment na ako." Lumapit ako. Medyo kinakabahan. "Appointment? Sino?" Tanong ko, kunyari ay walang mali siya. Ngumiti lang siya. Isang tipid na ngiti na hindi umaabot sa mata, pero sapat na para bumilis ang tibok ng puso ko. "Ikaw ma'am, alam ko namang lalabas ka na eh. Ayaw ko namang maunahan ako ng iba." Nung sumakay ako sa likod niya,
Naramdaman ko yung vibration ng makina ng motor niya sa pagitan ng mga hita ko. Nakakahiyamang aminin, pero mas buhay na buhay ang pakiramdam ko sa ibabaw ng lumang upuan ng motor na yon kaysa sa malambot na kama namin ni Arthur. "Melanie," sabi ko bigla habang binabaybay namin ang silima. "Ha?" tanong niya. Medyo malakas dahil sa hangin. "Melanie ang pangalan ko. Huwag mo na akong tawaging ma'am." "Ma'am." Naramdaman ko ang paggalaw ng balikat niya. Parang natawa siya ng mahina. "Sige Melanie, ako naman si Rico." Pero sa kalsada, tawag nila sa akin, Boy Kidlat. Kasi mabilis ako. Mabilis sa alin? Biro ko. Isang biro na hindi ko kailanman magagawa kay Arthur. Kay Arthur, kailangang disente ako. Kailangang asawa ako. Pero kay Rico, pakiramdam ko, pwede akong maging ibang tao. Pwede akong maging babaeng mapangahas. "Mabilis magpatakbo," sagot niya. Tapos bigla siyang humarurot. Napayakap ako sa baywang niya nang hindi ko sinasadya. O baka sinadya ko. Hindi ko na alam. Pero nung dumikit ang dibdib ko sa likod niya, ramdam ko yung init ng katawan niya sa kabila ng makapal niyang jacket. Amoy kalsada pa rin siya. Amoy pawis na hinaluan ng mumurahing pabango. Pero sa ilong ko, iyon ang pinakamabangong amoy sa mundo nung oras na yon. Hindi ko binitiwan ang yakap ko hanggang sa makarating kami sa kanto ng subdivision namin. "Dito na lang, Rico," sabi ko, nung malapit na kami sa guardhouse. Ayaw kong makita kami ng mga kapitbahay. Ayaw kong makita ako ni Arthur mula sa bintana. Itinigil niya ang motor. Pagbaba ko, hindi ko agad binitiwan yung helmet. "Salamat, Rico. Bukas ulit." Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang hinuhubara ng kaluluwa ko. "Kahit kailan mo gusto, Melanie. Text mo lang ako." Inabot niya sa akin ang isang maliit na papel na may nakasulat na numero. "Para hindi ka na naghihintay sa labas. Pwede kitang sunduin kahit sa loob ng parking." Pumasok ako sa loob ng bahay na parang isang magnanakaw. Nadatnan ko si Arthur sa kusina. Nagluluto ng sopas. "Mahal, andyan ka na pala. Bakit pawis na pawis ka? At bakit amoy usok ka yata?" Tanong niya habang lumalapit para halikan ako sa pisngi. Umiwas ako ng bahagya. Kunyari ay nagtanggal lang ng bag. Nasira kasi yung aircon ng bus na sinakyan ko. Tapos naglakad ako ng malayo mula sa kanto." Pagsisinungaling ko. Ang dulas ng dila ko. Parang ang daling mag-imbento ng kwento kapag may itinatago ka. "Ganun ba? Sige, maligo ka na. Tapos kumain na tayo. Pinagluto kita ng paborito mo," sabi ni Arthur. Yung boses niya puno ng pag-aalaga na dati-rati ay kinatutuwa ko. Pero ngayon ay parang isang mabigat na pasanin. Habang naliligo ako, hawak ko yung maliit na papel sa loob ng palad ko. Nabasa na ito ng tubig, medyo lumabo na yung tinta, pero kabisado ko na yung numero. Sa loob ng banyo, habang naririnig ko ang kalansing ng mga plato sa labas, ang tunog ng ligtas at tapat na buhay. Isa lang ang iniisip ko. Ano kayang ginagawa ni Rico ngayon? Iniisip din kaya niya yung yakap ko sa likod niya? Doon ko napagtanto. Hindi lang pala transportasyon ang hinahanap ko kay Rico. Hinahanap ko yung panganib na hindi ko na mahanap sa loob ng sarili kong bahay. At nung gabing yon, habang katabi ko si Arthur sa kama, nakapikit ako, pero gising na gising ang diwa ko. Dahil sa ilalim ng unan ko, nakatago yung numero ng lalaking magdadala sa akin sa impyerno. Sabi nila, ang unang kasinungalingan ang pinakamahirap. Pero sa akin, parang kanta lang na madaling sauluhin. Kapag nasimulan mo na, susunod na lang ang mga nota.
2 linggo matapos kong makuha ang numero ni Rico, hindi na lang basta sundo ang nangyayari. Naging routine na namin ang mag-text bago matapos ang shift ko. Simple lang ang mga text niya. Andito na ako. O kaya, ingat sa huling tawag. Pero sa akin, ang bawat mensaheng yan ay parang haplos na hindi ko makuha sa loob ng bahay namin. Isang Martes ng umaga, imbes na dumiretso sa amin, bigla akong nagtanong habang nakayakap sa likod niya. Rico, pwedeng huwag muna tayong umuwi? Naramdaman ko ang pagbagal ng motor. Saan tayo pupunta? Baka hinahanap ka na ng asawa mo. Doon ako natigilan. Kahit si Rico alam na may Arthur ako. Hindi ko naman itinago yon. Pero hindi ko rin pinag-uusapan. Tulog pa yon. At saka, gusto ko lang makakita ng ibang view. Nakakasakal sa loob ng office eh. Hindi na siya nagtanong. Lumiko kami sa isang direksyong hindi pamilyar sa akin. Malayo sa Pasig, malayo sa mga dambuhalang building ng Ortigas. Dinala niya ako sa isang mataas na bahagi ng kalsada sa may bandang Antipolo, kung saan matatanaw mo ang unti-unting paggising ng Manila mula sa malayo. Tumigil kami sa isang maliit na stall na nagtitinda ng kape at mainit na pandesal. Doon ko mas napagmasdan si Rico sa ilalim ng liwanag ng sumisikat na araw. 3 bagay ang tumatak sa akin nung umagang yon. Una, yung maliit na pilat sa kilay niya. Nakuha raw niya sa semplang nung bata pa siya. Parang mapa ng bawat panganib na hinarap niya. Pangalawa, yung mga kuko niya. May kaunting itim ng langis sa dulo. Tanda ng pagiging mekaniko niya kapag walang pasahero. Kabaligtaran ng malilinis at mapuputing kuko ni Arthur. At pangatlo, yung paraan niya ng paghawak sa baso ng kape. Mahigpit, parang ayaw niyang bitawan ang anumang init na hawak niya. Bakit mo ako pinili, Melanie? Biglang tanong niya habang nakatingin sa mga ulap. Pinili sa alin? Pinili na maging driver mo. Marami namang iba dyan. Mas bago ang motor. Mas guwapo ang driver. Umiwas ako ng tingin. Kasi hindi ka nagtatanong. Hindi mo ako sinusubukan ayusin. Hinahayaan mo lang akong sumakay at tumahimik. Ngumiti siya. Yung ngiting may kasamang panunukso. O baka dahil gusto mo lang ng mabilis na takbo? Hindi ako nakasagot. Hinawakan niya ang kamay ko na nakapatong sa mesa. Ang init ng palad niya. Magaspang, matigas. Pero nung mga sandaling yun ang kailangan ko. Hindi yung lambot ni Arthur na parang laging natatakot na mabali ako. Kay Rico, naramdaman ko na isa akong babaeng totoo. Hindi lang isang misyon na kailangang alagaan. Melanie, alam mo namang masama to, di ba? Bulong niya, pero hindi niya binitiwan ang kamay ko. Alam ko, sagot ko. Pero ngayon lang ako huminga ng ganito, Rico. Hayaan mo muna ako. Inabot namin ang halos 1 oras doon. Nakalimutan ko ang oras. Nakalimutan ko na may asawang nag-aalala sa akin. Nung ihatid niya ako sa kanto namin, 8:00 na ng umaga. Lampas na sa oras ng uwi ko. Pagpasok ko ng pinto, nakita ko si Arthur na nakaupo sa sofa. Hawak ang cellphone niya. Agad siyang tumayo nung makita ako. Mahal, saan ka nang galing? Kanina pa ako tumatawag. Bakit hindi mo sinasagot? Yung boses niya, puno ng takot at pag-aalala. Doon ko naramdaman ang unang kurot ng guilt. Pero imbes na humingi ng tawad, nagalit ako. Arthur, lowbat ako. At saka, nagkaroon ng emergency meeting sa office. Okay? Overtime. Kailangan nating kumita. 'Di ba? Kasi kung aasa lang tayo sa wala,
Paano tayo? Nakita ko ang pagbagsak ng mga balikat ni Arthur. Parang sinampal ko siya sa harap ng sarili niyang kahinaan. Sorry, nag-alala lang naman ako. Akala ko kung ano nang nangyari sa'yo sa daan. Wala, okay ako. Matutulog na ako, sabi ko sabay diretso sa kwarto. Habang nakahiga ako, nakatingin sa kisame, naririnig ko ang marahang pagliligpit ni Arthur ng mga plato sa kusina. Siguradong pinalamig ko na mama naman ang inihanda niyang almusal. Pero sa isip ko, hindi ang lungkot ni Arthur ang nakikita ko, kundi ang pilat sa kilay ni Rico at ang init ng kape sa tuktok ng antipolo. Doon ko napagtanto ang isang nakakatakot na katotohanan. Mas pinipili ko ng saktan ang taong nagmamahal sa akin para lang sa ilang minutong kasama ang taong sisira sa akin. At ang mas masama, handa akong gawin ulit yon bukas. Ang hirap magpanggap na maayos ang lahat kapag ang puso mo ay wala na sa loob ng sarili mong bahay. Isang linggo matapos ang detour namin sa Antipolo, naramdaman ko na mas naging masigasig si Arthur. Siguro dahil sa huling pag-aaway namin, natakot siya. Akala niya siguro ay dahil sa kakulangan ng pera, kaya ako mainit. Kaya ang ginawa niya, kumuha siya ng mga sideline. Nag-aayos siya ng mga sirang electric fan at computer ng mga kapitbahay para lang may pandagdag kami. Isang hapon, bago ako pumasok, nakita ko siyang pawis na pawis sa sala. 3 bagay ang hinding-hindi ko malilimutan sa hitsura niya nung oras na yon. Una, yung itim na uling sa dulo ng ilong niya galing sa sinusubukang ayusing motor ng electric fan. Pangalawa, yung baso ng tubig na may bakas ng maduming daliri niya. At pangatlo, yung maliit na plastic bag na nasa ibabaw ng mesa. May laman itong paborito kong mamon mula sa bakery sa kanto. Para sa'yo yan, mahal, sabi niya. Sabay punas ng pawis gamit ang basahan. Alam kong pagod ka sa office, pambaon mo. Ngumiti siya, yung ngiting tapat, yung ngiting walang itinatago. At sa loob-loob ko, gusto kong sumigaw. Gusto kong sabihin sa kanya na huwag na siyang magpakabuti dahil mas nahihirapan akong maging masama. Ang sarap sanang itapon nung mamon, pero kinuha ko. Kinagat ko, pero parang buhangin ang lasa sa lalamunan ko. Pumasok ako ng gabing yon na may dalang bigat. Pero pagdating sa tapat ng building, andun na naman siya. Si Rico. Late ka yata ng 5 minuto? Bungad niya. Nakasandal siya sa motor, naninigarilyo. Yung usok, dinitira ng hangin papunta sa akin. Nag-ayos pa kasi si Arthur ng kung ano-ano sa bahay. Sagot ko. Arthur, yung asawa mo? Tumango ako. Ito ang unang beses na binanggit niya ang pangalan ni Arthur. Biglang tumahimik. Ramdam ko ang tensyon. Parang napaalalahanan kaming dalawa na ang mundong nilalaruan namin ay may hangganan. Bakit, Rico? Natatakot ka ba? Hamon ko sa kanya. Itinapon niya ang upos ng sigarilyo at inapakan ito. Hindi ako natatakot, Melanie. Nag-aalala lang ako na baka isang araw ma-realize mo na mas masarap ang amoy ng mamon kaysa sa amoy ng usok. Hindi ako nakasagot. Sumakay ako sa likod niya. At nung gabing yon, imbes na dumiretso sa office, hinawakan niya ang kamay ko na nakayakap sa kanya. Huwag muna tayong pumasok. Mag-undertime ka na lang. At ginawa ko. Nag-undertime ako. Isang malaking kasalanan sa trabaho. Pero mas pinili ko ang ilang oras sa isang madilim na sulok ng isang karinderyang bukas 24 oras. Doon, nag-usap kami tungkol sa mga bagay na hindi ko pwedeng sabihin kay Arthur.
Tungkol sa mga pangarap kong hindi natupad. Tungkol sa pagod ko sa buhay. Pero ang trahedya ay nangyari nung pauwi na ako, 6:00 na ng umaga. Inihatid ako ni Rico, pero hindi sa kanto. Medyo malapit sa gate ng subdivision namin dahil nasiraan siya ng kadena ng motor. Dito na lang. Baka may makakita, sabi ko, kinakabahan. Sandali lang, sabi niya. Hinawakan niya ang muka ko. Isang mabilis na haplos, pero ramdam ko ang gaspang ng kamay niya sa pisngi ko. Bukas ulit? Oo, bukas ulit. Pagtalikod ko, narinig ko ang isang boses. Melanie, halos tumalon ang puso ko palabas ng dibdib ko. Si Aling Marites, ang kapitbahay naming walang ginawa, kundi magdilig ng halaman at mag-obserba ng buhay ng iba. Nakatayo siya sa tapat ng gate nila. May hawak na hose. At naniningkit ang mga mata sa panunood sa amin. Sino yon? Grab ba yon? Bakit parang ang tagal nyo yatang nag-usap? Tanong niya. Ang tono ng boses ay puno ng malisya. Pinilit kong ngumiti kahit nanginginig ang mga tuhod ko. Opo, Aling Marites. Nasiraan kasi yung motor, kaya tinulungan ko lang maghanap ng direksyon sa cellphone ko. Sige po, mauna na ako. Mabilis akong naglakad. Hindi ko na nilingon si Rico. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si Arthur na nakatayo sa may bintana. Sino yung kausap mo sa labas, mahal? Tanong niya. Kalmado ang boses niya, pero may kakaibang bigat. Yung driver ng habal. Nasiraan kasi. Ulit ko ng kasinungalingan ko. Tumingin sa akin si Arthur. Matagal. Parang sinusuri niya ang bawat hibla ng mukha ko. Tapos, lumapit siya. Inamoy niya ang buhok ko. Amoy usok ka na naman, bulong niya. At, bakit may bakas ng langis ang pisngi mo? Doon ako natigilan. Hinawakan ko ang pisngi ko. Yung haplos ni Rico kanina, may dumi pala ang kamay niya mula sa sirang kadena ng motor. Ano? Nadikitan siguro ako nung inaayos niya yung motor. Palusot ko, pero ang boses ko ay nagsisimula ng mapiyok. Hindi sumagot si Arthur. Tumalikod siya at bumalik sa kusina. Pero nung umagang yon, sa unang pagkakataon sa loob ng 6 na taon, hindi niya ako ipinagtimpla ng kape. Doon ko nalaman. Ang bitak ay hindi na lang nasa puso ko. Nasa dingding na ito ng bahay namin. At isang maling galaw na lang, guguho na ang lahat. Nakakabingi pala ang katahimikan. Akala ko noon, ang pinakamasakit na tunog sa loob ng isang relasyon ay ang sigawan. Hindi pala. Ang pinakamasakit ay yung tunog ng kutsara at tinidor na tumatama sa plato sa gitna ng hapagkainan kung saan wala nang gustong magsalita. Simula nung umagang nakita ako ni Aling Marites at napansin ni Arthur ang dumi sa pisngi ko. Nagbago ang ihip ng hangin sa bahay. Hindi nagalit si Arthur. Hindi siya nagmura. Pero 3 bagay ang nagbago na naging hudyat ng unti-unting pagkamatay ng pagsasama namin. Una, yung kape. Hindi na niya ako ipinagtitimpla. Nakatitig lang siya sa bintana, hawak ang sarili niyang tasa na malamig na. Pangalawa, yung radyo. Palaging nakapatay. Dati, mahilig siyang makinig ng mga lumang kanta habang naglilinis. Pero ngayon, tanging tunog lang ng electric fan na pilit niyang inaayos ang naririnig ko. At pangatlo, yung distansya namin sa kama. Nakatalikod siya sa akin at ramdam ko ang pader na itinayo niya sa pagitan namin. Isang pader na ako ang nagbigay ng mga hollow blocks. Imbes na ayusin ko, imbes na lumapit ako at sabihing, "Mahal, sorry, naguguluhan lang ako."
mas lalo akong lumayo. Mas pinili kong maging defensive. Bakit ba ganyan ang hitsura mo? Tanong ko isang hapon bago ako umalis. Parang pinagbagsakan ka ng langit at lupa. Kung dahil sa trabaho, di ba naghahanap naman ako? Tumingin siya sa akin. Yung tingin na parang hinuhubaran ang mga kasinungalingan ko. Hindi tungkol sa pera ang lahat, Melanie. Hindi ako tanga. Iyon lang ang sinabi niya. Isang pangungusap na nagpabilis ng tibok ng puso ko sa takot. Pero imbes na matakot, mas lalong uminit ang ulo ko. Kinuha ko ang bag ko at padabog na lumabas ng bahay. Pagdating ko sa kanto, andun si Rico. Sa gitna ng gulo ng isip ko, siya lang ang nagbibigay ng katahimikan. Isang uri ng katahimikan na mapanganib pero nakakaadik. Mainit na naman ang ulo ng paborito kong pasahero. Biro niya nung makita ako. Rico, dalhin mo ako sa malayo. Yung hindi ko maririnig ang konsensya ko. Sabi ko, habang sumasakay sa motor niya. Naramdaman ko ang mahinang tawa niya. Inabot niya sa akin ang helmet. Sa pagkakataong ito, hindi na lang basta hawak sa baywang ang ginawa ko. Isinandal ko ang ulo ko sa likod niya. Ipinikit ko ang mga mata ko at naramdaman ang bawat lubak ng kalsada, ang bawat pagliko, ang bawat bilis. Dinala niya ako sa isang bakanteng lote sa may tabing ilog, malayo sa ingay ng syudad. Doon, sa ilalim ng isang malaking puno ng santol, itinigil niya ang motor. 3 detalye kay Rico ang lalong nagpalambot sa akin nung gabing yon. Una, yung tunog ng kanyang lighter, clack-clack, habang sinisindihan ang kanyang sigarilyo. Pangalawa, yung paraan ng pag-upo niya sa damuhan, walang paki sa dumi, parang laging handa sa anumang mangyayari. At pangatlo, yung amoy niya, malamig na menthol na hinaluan ng amoy ng ulan. Melanie, ano ba talagang plano natin? Tanong niya habang nakatingin sa umaagos na tubig. Plano? Bakit kailangan ng plano? Kasi hindi pwedeng ganito lang tayo palagi. Isang gabi, malalaman din niya. Isang gabi, mapapagod ka ring magtago. Tumingin ako sa kanya. Bakit, Rico? Gusto mo na bang tumigil? Hinawakan niya ang baba ko at iniharap sa kanya. Gusto kong ituloy. Pero gusto ko, sa akin ka lang. Ayaw kong hinahati ka sa ibang lalaki. Doon ako natigilan. Isang matinding kilig na may halong takot ang gumapang sa akin. Ito ang unang pagkakataon na hiningi niya ang pagmamay-ari sa akin. Isang bagay na hindi kayang gawin ni Arthur dahil masyado siyang mabait. Hinalikan ako ni Rico. Hindi ito tulad ng mga halik ni Arthur na puno ng respeto at pagmamahal. Ang halik ni Rico ay puno ng gutom, ng pangangailangan, ng pag-aangkin. At sa ilalim ng puno na yon, sa gitna ng dilim at lamig ng gabi, pakiramdam ko ay doon lang ako naging tunay na babae. Nung ihatid niya ako sa kanto namin, 6:00 na ng umaga. Pero bago ako bumaba, may iniabot siya sa akin. Isang maliit na susi. Susi? Para saan to? Para sa maliit na kwarto na inuupahan ko sa malapit sa terminal. Kung sakaling kailangan mo ng lugar kung saan walang magtatanong, nandoon lang ako. Kinuha ko ang susi. Ang bigat nito sa palad ko, parang kasing bigat ng kasalanang ginagawa ko. Pagpasok ko sa bahay, nadatnan ko si Arthur na nakahiga sa sofa. Gising siya, nakatingin sa kisame. Sa tabi niya may isang maliit na cake mula sa Goldilocks. At doon ko lang naalala. Anibersaryo pala namin. Nakupa off ang cellphone mo kagabi, sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. Akala ko may sorpresa ka. O baka nakalimutan mo lang. Hindi ako nakapagsalita.
Nakakatingin lang ako sa cake na unti-unti nang natutunaw ang icing. Yung susi sa bulsa ko, parang nanginginig, parang sumisigaw ng katotohanan. Hindi ko alam kung ano ang mas masakit. Yung katotohanang nakalimutan ko ang anibersaryo namin o yung katotohanang mas gusto ko pang nasa madilim na kwarto ni Rico kaysa kasama si Arthur sa puntong yon. Sorry Arthur, ang tanging nasabi ko. Pero sa loob-loob ko, alam kong ang salitang sorry ay wala ng silbi. Dahil ang susi na nasa bulsa ko, hindi lang susi ng isang kwarto. Iyon ang susi na tuluyan ng magsasara ng pinto ng aming tahanan. May masanga. May mga sandali sa buhay natin na parang pelikula. Alam mong malapit na ang climax. Alam mong may trahedyang darating. Pero hindi mo mapigilang panoorin hanggang dulo. Yung susi sa bulsa ko, parang may sariling tibok ng puso. Tuwing nararamdaman ko ang lamig ng metal nito sa balat ko, nakakaramdam ako ng kakaibang kuryente. Hindi ito tulad ng susi ng bahay namin ni Arthur na sumisimbolo ng responsibilidad, bayarin, at obligasyon. Ang susi ni Rico ay sumisimbolo ng isang mundong walang bawal. Matapos ang palpak naming anibersaryo, naging estranghero kami ni Arthur sa loob ng sarili naming bahay. Hindi na siya nagtatanong. Hindi na rin ako nagpapaliwanag. Isang umaga, pag-uwi ko galing sa shift, nakita ko siyang nagpipintura ng bakod namin. 3 bagay ang tumatak sa akin nung oras na yon. Una, yung kulay ng pintura, puti, napakalinaw. Parang sinusubukan niyang burahin ang lahat ng dumi na nararamdaman niya sa paligid. Pangalawa, yung pagod sa kanyang mga mata. Puyat din siya, hindi dahil sa trabaho, kundi dahil sa paghihintay sa akin. At pangatlo, yung paraan ng paghawak niya sa brush. Marahan, maingat, parang natatakot siyang magkamali ng guhit. Mahal, kain na tayo, tawag niya sa akin. Yung boses niya, parang pagod na sumusubok pang kumapit. Busog pa ako, Arthur. Natulog na kami sa office. Malamig kong sagot. Isang malaking kasinungalingan. Gutom na gutom ako, pero ayaw kong pagsaluhan ang kahit anong pagkain kasama siya. Kasi bawat subo ko, pakiramdam ko ay nalulunod ako sa guilt. Pumasok ako sa kwarto at binalikan ng susi. Doon, nakabuo ako ng isang desisyon. Kinagabihan, hindi ako pumasok sa call center. Nag-sick leave ako, pero hindi ako nanatili sa bahay. Nagsuot ako ng pinakamaganda kong damit, nag-makeup ako ng mas makapal kaysa sa dati at lumabas ako. Saan ka pupunta? Gabi na Tanong ni Arthur mula sa kusina. May team building kami. Overnight sa isang resort. Huwag mo na akong hintayin. Sabi ko nang hindi tumitingin sa kanya. Ang daling lumabas ng mga salita. Parang script na memorized ko na. Paglabas ko ng subdivision, andun si Rico. Hindi siya nakamotor ngayon. Nakatayo lang siya sa kanto, tila alam na darating ako. Ginamit mo ba ang susi? Tanong niya. Yung boses niya ay parang bulong ng tukso. Gagamitin ko pa lang. Sagot ko. Dinala niya ako sa inuupahan niyang kwarto. Hindi ito marangya. Isang maliit na silid sa itaas ng isang luma at maingay na talyer. Pero pagpasok namin, 3 detalye ang agad kong napansin. Una, yung amoy ng kwarto, amoy sigarilyo, amoy lalaki, at amoy ng kalayaang matagal ko nang hinahanap. Pangalawa, yung maliit na bintana na nakaharap sa mga kalsada ng Maynila. Mula doon, makikita mo ang mga sasakyang nagmamadali, ang mundong walang pakialam sa amin. At pangatlo, yung kama.
Isang manipis na kutsyon sa sahig. Pero sa paningin ko, mas komportable iyon kaysa sa dekalidad na kama namin ni Arthur. Melanie, sigurado ka na ba dito? Tanong ni Rico habang isinasara ang pinto. Tumingin ako sa kanya. Bakit ba mas gusto ko ang dumi kaysa sa linis? Bakit mas gusto ko ang panganib kaysa sa seguridad? Bakit ba mas buhay ako sa dilim kaysa sa liwanag? Huwag ka nang magtanong, Rico. Ayoko nang mag-isip, sabi ko. Nung gabing yon, nilunod ko ang sarili ko sa piling niya. Fade to black. Walang ingay, walang Arthur, walang trabaho. Tanging ang pintig lang ng puso naming dalawa ang naririnig ko sa loob ng maliit na silid na yon. Pero sa gitna ng katahimikan, isang tanong ang hindi ko maalis sa isip ko. Hanggang kailan ko kayang panindigan ang dalawang buhay? Nung madaling araw na, habang nakatingin ako sa kisame ng kwarto ni Rico na may mga mantsa ng lumang tulo ng ulan, naramdaman ko ang bigat ng katotohanan. Hindi na lang ito basta trip. Hindi na lang ito escape. Naging isa na akong ganap na taksil. At ang susi na hawak ko, iyon na ang nagkandado sa akin sa isang buhay na alam kong wawasak sa lahat ng bagay na mahalaga sa akin. Nung pag-uwi ko kinabukasan, nadatnan ko si Arthur na nakatulog sa sofa. May hawak siyang maliit na papel. Ang application form ko para sa promotion sa office na matagal ko nang binabalak. Gusto niyang suportahan ako. Gusto niyang maging maayos ang lahat. Tumingin ako sa kanya at naisip ko, kung alam mo lang, Arthur, kung alam mo lang kung saan ako nanggaling, doon ko napagtanto. Ang pinakamasakit na bahagi ng pagtataksil ay hindi yung nahuli ka, kundi yung patuloy ka nilang pinaniniwalaang mabuti ka, habang alam mong ang kaluluwa mo ay unti-unti nang sinusunog sa sarili mong apoy. Ang pagsisinungaling, para siyang lason na unti-unting namamanhid sa sistema mo. Sa una, mahapdi, nakakasuka. Pero kapag tumagal, hindi mo na mapapansin na kinakain na pala nito ang buong pagkatao mo hanggang sa maging eksperto ka na. Naging normal na sa akin ang pumasok sa trabaho, pero sa kwarto ni Rico ang diritsyo. Naging normal na ang mag-imbento ng mga overtime at meeting para lang makasama siya. Pero ang totoo, walang perpektong krimen. Lagi at laging may maiiwang bakas. Gaano mo man ito pilitin itago. Isang hapon, pag-uwi ko galing sa isang mabilis na pagtatagpo namin ni Rico, nadatnan ko si Arthur sa sala. Inaayos niya ang charger ng cellphone ko na nag-lose contact nung nakaraang araw. 3 bagay ang agad kong napansin kay Arthur nung oras na yon na nagpabigat sa dibdib ko. Una, yung mga tsinelas niyang asul. Pudpod na ang swelas, manipis na, pero ayaw niyang palitan dahil sabi niya, malambot pa naman. Pangalawa, yung daliri niya, may mantsa pa rin ng puting pintura sa ilalim ng mga kuko niya mula sa pagpipintura ng bakod. At pangatlo, yung amoy niya, amoy malinis na damit, amoy sikat ng araw, amoy ng isang taong walang itinatago. Mahal, ayan, okay na tong charger mo. Maluwag lang pala ang wire sa loob, sabi niya habang nakangiti. Inabot niya sa akin ang cellphone ko. Salamat, Arthur, sabi ko, sabay kuha ng phone. Pero bago ko pa maibulsa, biglang nag-vibrate ang cellphone sa kamay ko. Isang notification. Isang text mula kay Rico. Nakalimutan mo yung hikaw mo sa ilalim ng unan ko. Balikan mo bukas. Halos tumigil ang tibok ng puso ko. Ramdam ko ang lamig na gumapang mula sa talampakan ko hanggang sa aking anit. Nakita ko ang mga mata ni Arthur na bumaba sa screen ng cellphone ko. Hindi ko alam kung nabasa niya.
Hindi ko alam kung nakita niya ang pangalan ni Rico o ang mismong mensahe. Sino yon? Bakit alas 4 ng hapon may nagte-text sa'yo? Tanong niya. Kalmado ang boses niya, pero ang katahimikan sa paligid namin ay parang bombang sasabog. Ano? Yung, yung katrabaho ko. Tinatanong kung anong oras ang pasok ko mamaya. Mabilis kong sagot. Ang dulas na naman ng dila ko, pero sa loob-loob ko, gusto ko nang maglupasay sa takot. Patingin nga, sabi ni Arthur. Inabot niya ang kamay niya para kunin ang phone. Doon ako nagpanik. Ano ba, Arthur? Pati ba naman cellphone ko o paghihinalaan mo? Akala ko ba may tiwala tayo sa isa't isa? Napaka-toxic mo na, alam mo ba yon? Sumigaw ako para pagtakpan ang takot ko. Iyon ang pinakamabisang depensa ng isang taong may itinatago, ang magalit at baligtarin ang sitwasyon. Nakita ko ang gulat sa mukha ni Arthur. Unti-unti niyang ibinaba ang kamay niya. Nagatanong lang naman ako, mahal. Kasi nitong mga nakaraang linggo, parang hindi na kita makausap ng maayos. Parang laging may pader sa pagitan natin. Pagod lang ako, Arthur. Pagod sa trabaho, pagod sa lahat. Kung sana kasi may trabaho ka rin, hindi ako ganito ka-stressed. Isang matinding sampal ang mga salitang yon para sa kanya. Nakita ko ang panliliit ng kanyang mga mata, ang pagbagsak ng kanyang balikat. Tumalikod siya at dumiretso sa kusina nang walang kibo. Naiwan akong nakatayo sa sala. Nanginginig ang mga kamay. Binuksan ko ang text ni Rico at agad na binura. Pagkatapos, hinawakan ko ang tenga ko. Wala nga ang kabila kong hikaw. Yung hikaw na regalo sa akin ni Arthur nung unang anibersaryo namin. Bakit ba ako naging ganito? Bakit nagagawa kong saktan ang taong tanging layunin ay mahalin ako? At bakit sa kabila ng panganib na ito, ang iniisip ko pa rin ay kung paano ako babalik sa kwarto ni Rico para kunin ang hikaw na yon. Pumunta ako sa banyo at naghilamos. Tiningnan ko ang sarili ko sa salamin. Hindi ko na makilala ang babaeng nasa harap ko. Ang mga mata ko, puno ng lihim. Ang labi ko, puno ng kasinungalingan. Hanggang kailan ako makakalusot? Hanggang kailan titiisin ni Arthur ang mga pasabog ko bago niya ma-realize na ang pader na sinasabi niya ay hindi lang pader, kundi isang hukay na unti-unti ko nang tinatapos para sa aming dalawa? Nung gabing yon, habang nakahiga kami, hindi kami nag-imikan. Pero narinig ko ang mahinang hikbi ni Arthur sa kabilang panig ng kama. At sa halip na yakapin siya, mas hinigpitan ko ang hawak sa cellphone ko sa ilalim ng unan. Dahil nag-text ulit si Rico. At sa pagkakataong ito, hindi ko na binura ang text. Hinayaan ko itong manatili doon, parang isang timer ng bombang, hindi ko alam kung kailan puputok. Minsan, kapag nasanay ka na sa panganib, nawawala na yung takot. Napapalitan ito ng yabang. Inisip ko noon na ang talino ko. Akala ko, dahil nalusutan ko yung tungkol sa text, kaya ko nang paikutin si Arthur habang hawak-hawak ko si Rico sa kabilang kamay. Para akong naglalakad sa alambre. Sa simula, nanginginig ang mga tuhod ko. Pero nung lumaon, sinubukan ko ng sumayaw. Kinabukasan, dumiretso ako sa kwarto ni Rico para kunin yung hikaw. Pagpasok ko, 3 bagay ang agad na sumalubong sa akin na tila nagsasabing, dito na ako nakatira, hindi sa bahay namin. Una, yung amoy ng katol, matingkad, sumusuot sa ilong, pamatay ng lamok, pero naging pamilyar na pabango na para sa akin. Pangalawa, yung tunog ng welding machine mula sa talyer sa ibaba.
na naging background music na ng mga hapon namin. At pangatlo, yung tumpok ng mga maduming damit ni Rico sa sulok. Isang gulo na gusto kong ayusin, isang gulo na mas gusto kong asikasuhin kaysa sa malinis na bahay namin ni Arthur. Andun sa ibabaw ng radyo, sabi ni Rico habang nakahiga, walang damit pang itaas at naglalaro sa cellphone. Kinuha ko yung hikaw. Yung hikaw na ginto na pinag-ipunan ni Arthur ng 3 buwan. Isinuot ko ito habang nakatingin sa maliit na salamin ni Rico na may mga lamat sa gilid. Rico, paano kung nahuli ako kahapon? Tanong ko habang pinagmamasdan ang sarili ko. Di nahuli. Hindi ka naman siguro papatayin nun, di ba? Masyadong mabait yung asawa mo para manakit. Sagot niya nang hindi tumitingin sa akin. Doon ako nakaramdam ng kaunting hapdi. Masyadong mabait. Iyon ang laging description kay Arthur. At sa mundo ni Rico, ang kabaitan ay kahinaan. At nung oras na yon, naniwala ako sa kanya. Naniwala ako na ang pagiging tapat ni Arthur ay boring at ang pagiging rebelde ni Rico ay ang tunay na buhay. Naging mas matapang ako. Hindi na lang basta mabilis na sundo. Minsan kumakain kami ni Rico sa mga karinderya malapit sa building namin, sa lugar kung saan maraming tao, kung saan pwedeng may makakita sa amin. Pero wala akong pake. Gusto kong makita kami. Gusto kong maramdaman ang kaba na baka may makakilala sa akin. Isang gabi, habang nasa trabaho, tumawag si Arthur. Hindi ko sinagot. Nag-text siya, "Mahal, masama ang pakiramdam ko. Baka pwedeng umuwi ka ng maaga?" Giniginaw ako. Binasa ko ang text habang nakaupo sa tabi ni Rico sa isang madilim na parke. Tumingin ako kay Rico, tapos sa cellphone. "Sino yon?" tanong ni Rico. "Wala, client lang." Pagsisinungaling ko. In-off ko ang phone ko at isinilid sa bag. Hindi ako umuwi ng maaga. Mas pinili kong makipag-inuman ng mumurahing beer kasama si Rico at ang mga kapwa niya driver sa gilid ng terminal. Gusto kong marinig ang mga bastos nilang biro, ang mga malulutong na mura, ang mga kwento ng kalsada. Pakiramdam ko, kabilang ako sa kanila. Pakiramdam ko, hindi ako ang perfect wife na inaasahan ni Arthur. Umuwi ako 7:00 na ng umaga. Nadatnan ko si Arthur sa sofa, nakabalot ng makapal na kumot. Maputla siya, nangangatal ang mga labi. Ang hininga niya, amoy gamot at amoy lagnat. 3 detalye ang nagpahinto sa akin sa pintuan. Una, yung planggana ng tubig sa tabi niya. Sinubukan niyang punasan ang sarili niya dahil wala ako para gawin yon. Pangalawa, yung thermometer na nakapatong sa mesa. 39.5 ang huling basa. At pangatlo, yung baso ng tubig na natapon sa sahig. Siguro ay nanginginig ang kamay niya nung sinubukan niyang uminom. "Andyan ka na pala. Mahal." Bulong niya. Hirap na hirap siyang magsalita. "Kumain ka na ba? Pasensya na. Hindi kita na ipagluto." Bigla akong nahilo kagabi. Sa halip na maawa, ang unang naramdaman ko ay inis. Inis dahil kailangan ko na namang mag-alaga. Inis dahil bumalik na naman ako sa realidad na may asawa akong nangangailangan sa akin. "Sana uminom ka na lang ng gamot, Arthur. Matanda ka na, kaya mo na ang sarili mo." Sabi ko habang dinititso ang kwarto. Hindi siya sumagot. Narinig ko lang ang marahang paghigit niya ng kumot. Pumasok ako sa banyo at tiningnan ang leeg ko sa salamin. May maliit na pulang marka doon. Isang hiki na iniwan ni Rico kagabi. Mabilis kong kinuha ang concealer ko at tinakpan ito. Habang ginagawa ko yon, narinig ko ang mahinang pag-ubo ni Arthur sa labas.
Ang dumi ko. Alam ko yon. Pero habang tinatakpan ko ang ebidensya ng pagtataksil ko, isang bagay lang ang nasa isip ko. Sana hindi na lang siya gumaling agad. Para may dahilan akong umalis ulit at sabihing bibili ako ng gamot. Pero ang totoo, pupunta ako kay Rico. Doon ko napagtanto na wala na talaga akong pakialam. Hindi na lang puso ko ang nawala. Pati ang konsensya ko, tila na flat na rin gaya ng gulong ng motor na palaging sinasakyan ko papunta sa kapahamakan. Pero ang hindi ko alam, habang iniisip kung safe ako dahil may sakit si Arthur, may isang bagay siyang nakita sa bag ko nung hinahanap niya ang cellphone ko para tumawag ng tulong kagabi. Isang bagay na hindi ko dapat naiwan sa bukas na bulsa ng bag ko. Ang katahimikan ni Arthur nung umagang yon, mas malakas pa sa kulog. Paglabas ko ng banyo matapos kong takpan ang marka sa leeg ko, nadatnan ko siyang nakaupo sa gilid ng kama. Wala na siyang kumot. Nakatitig lang siya sa sahig, maputla pa rin, pero tila gising na ang kanyang diwa. Sa pagitan ng kanyang mga nanginginig na daliri, may hawak siyang isang bagay, isang susi, ang susi sa kwarto ni Rico. 3 bagay ang tumatak sa isip ko sa eksenang yon na hanggang ngayon ay nagpapatayo ng balahibo ko. Una, yung tunog ng susi nung binitiwan niya ito sa ibabaw ng wooden table. Clink. Isang maliit na tunog, pero parang hatol ng kamatayan. Pangalawa, yung mga mata ni Arthur. Pula. Hindi dahil sa lagnat, kundi dahil sa pag-iyak na hindi ko narinig. At pangatlo, yung keychain na nakakabit sa susi, isang maliit na helmet na goma na may nakasulat na Rico. Nakalimutan kong tanggalin. Yung keychain na ibinigay ni Rico nung isang gabi. Mahal, kaninong susi ito? Tanong niya. Sobrang hina ng boses niya. Halos bulong na lang. Pero bawat salita ay parang kutsilyong humihiwa sa hangin. Hinahanap ko yung cellphone mo kagabi para tumawag ng tulong. Pero ito ang nakita ko sa bulsa ng bag mo. Tumigil ang mundo ko. Ang utak ko, mabilis na nag-iisip ng susunod na script, ng susunod na kasinungalingan. Pero sa pagkakataong ito, parang naubusan ako ng salita. Yan ba? Pagsisimula ko, pilit na pinapatatag ang boses. Susi yan ng locker sa office, Arthur. Yung Rico, pangalan yan ng security guard namin. Nagkapalit kami ng susi nung isang araw. Kailangan ko pang ibalik sa kanya. Tumingin sa akin si Arthur. Matagal. Isang tingin na punong-puno ng pait. Locker. Pero bakit amoy ng pabango mo ang susing ito, Melanie? At bakit? Bakit ang security guard nyo ay may susi na kasya sa isang ordinaryong door lock, hindi sa locker? Ano ba, Arthur? Pati ba naman yan pag-aaksayahan mo ng panahon? May sakit ka na nga, kung ano-ano pa ang iniisip mo. Muli, ginamit ko ang galit bilang panangga. Ibibigay ko lang yan sa kanya mamaya. Huwag mo nang pakialaman ang gamit ko. Hinablot ko ang susi mula sa mesa at mabilis na isinilid sa bulsa ko. Pero bago ako makatalikod, hinawakan ni Arthur ang braso ko. Mahina ang kapit niya, pero hindi ko kayang kumawala. Melanie, 6 na taon tayong magkasama, sabi niya. Nanginginig ang boses. Kahit anong dumi, kahit anong hirap, hinding-hindi kita pagdududahan. Pero parang hindi na ikaw yung asawang inihatid ko sa kanto nung isang buwan. Sino si Rico? Sino siya sa buhay mo? Wala siyang kinalaman dito. Sigaw ko, sabay bawi ng braso ko. Magpahinga ka na lang, Arthur. Nakakapagod kang kausap. Lumabas ako ng bahay kahit wala pa akong tulog.
Hindi ko na kaya ang bigat sa loob ng kwartong yon. Dumiretso ako sa terminal, naghahanap ng takas. Pero nung makita ko si Rico, hindi na rin ako nakaramdam ng saya. "Oh, bakit ganyan ang hitsura mo? Para kang nakakita ng multo." Bungad ni Rico habang nagpupunas ng motor. Nakita ni Arthur ang susi, Rico. Naghihinala na siya. Sabi ko, hinihingal. Tumingin sa akin si Rico, tapos tumawa siya ng mahina. Di aminin mo na. Sabi ko naman sa'yo, hindi mo kayang itago yan habang buhay. Ano? Sasama ka na ba sa akin ng tuluyan? Tiningnan ko si Rico. Sa gitna ng gulo, parang wala siyang pake. Parang laro lang sa kanya ang lahat. At doon ako nagsimulang magtanong sa sarili ko. Ito ba talaga ang gusto ko? Ang buhay na puno ng dumi, ng tawa na walang saysay, at ng relasyong walang kasiguruhan? Hindi ko alam, Rico. Hindi ko na alam, sabi ko. Nung gabing yon, imbes na makipagkita kay Rico, pumasok ako sa trabaho, pero hindi ako makapag-concentrate. Bawat ring ng telepono, akala ko ay si Arthur na sasabihing alam na niya ang lahat. Bawat anino sa likod ko, akala ko ay siya. 3:00 ng madaling araw, nakatanggap ako ng message. Hindi mula kay Arthur, kundi mula kay Aling Marites. Melanie, andito ang asawa mo sa labas ng subdivision. Kanina pa siya nakatayo sa ilalim ng ulan. Parang may hinihintay. Baka gusto mong silipin. Mukhang hindi siya okay. Halos mabitawan ko ang headset ko. Umuulan ng malakas. At si Arthur, na may mataas na lagnat, ay nasa labas. Tumakbo ako palabas ng building. Sumakay ako sa unang taxi na nakita ko. Pagdating ko sa kanto ng subdivision namin, doon ko siya nakita. Nakatayo sa tapat ng poste ng ilaw, basang-basa, nangangatog ang buong katawan. Hawak niya ang jacket ko na naiwan ko sa sala. "Arthur, anong ginagawa mo dito?" Sigaw ko habang lumalapit sa kanya. Tumingin siya sa akin. Ang mga mata niya ay wala ng buhay. "Hinintay kita. Baka kasi mag-commute ka lang. Malamig ang ulan. Gusto kitang sunduin. Baka sakaling piliin mo akong maghatid sa'yo pauwi." Doon ako gumuho. Sa gitna ng ulan, sa harap ng asawa kong handang mamatay para lang patunayang mahal niya ako, naramdaman ko ang lahat ng kasalanan ko. Pero bago ko pa siya mayakap, may humintong motor sa harap namin. Si Rico. "Oh, Melanie! Akala ko ba undertime ka ngayon? Tara na, lalamig ang kape sa kwarto," sabi ni Rico, na may nakakalokong ngiti sa labi. Tila hindi napapansin o sadyang binabalewala ang lalaking basang-basa sa harap ko. Tumitig si Arthur kay Rico, tapos sa akin. Ang susi sa bulsa ko parang naging baril na nakatutok sa aming tatlo. Doon ko napagtanto, wala nang balikan. Ang bagyong inakala kong nasa labas lang, andito na sa harap ko. At wala akong dalang payong para iligtas ang kahit sino sa amin. Walang nagsalita. Tanging ang hagupit lang ng ulan sa semento at ang banayad na ugong ng makina ng motor ni Rico ang naririnig. 3 bagay ang hinding-hindi ko mabubura sa alaala ko nung gabing yon. Una, yung liwanag ng headlight ng motor ni Rico, diretsong nakatutok kay Arthur, na parang isang spotlight sa isang krimen na ako ang may gawa. Pangalawa, yung jacket na hawak ni Arthur, yung pink kong jacket, unti-unti nang nababasa at dumidikit sa nanginginig niyang mga kamay. At pangatlo, yung mukha ni Arthur, wala siyang galit, wala siyang sigaw. Ang nakita ko lang ay ang pagkawasak ng isang taong ibinigay ang lahat para lang mapagtantong wala na pala siyang babalikan. Melanie?
Ulit ni Rico. Ang boses niya ay walang bahid ng hiya. Sino to? Ito ba yung asawa mo? Hindi ko siya masagot. Parang may bumara sa lalamunan ko. Tumingin ako kay Arthur. Ang tubig ulan ay dumadaloy sa kanyang maputlang pisngi. Humahalo sa mga luhang hindi ko alam kung kailan pa nagsimulang pumatak. Susi! Bulong ni Arthur. Tumingin siya sa keychain na nakasabit sa motor ni Rico. Ang kaparehong helmet na gumana nakita niya sa bag ko. Locker. Security guard. Lahat yon, Melanie. Lahat yon. Arthur, makinig ka. Lumapit ako sa kanya. Sinubukan kong hawakan ang kamay niya. Pero sa unang pagkakataon, sa loob ng 6 na taon, umiwas siya. Lumayo siya na parang nadidiri sa haplos ko. Huwag, sabi niya. Ang boses niya ay parang galing sa ilalim ng lupa. Malamig. Malalim. Patay. Huwag mo na akong hawakan. Huwag mo na akong lokohin. Hindi ako bulag, Melanie. Gusto ko lang maniwala sa'yo dahil mahal kita. Pero heto ang katotohanan sa harap ko. Tiningnan ni Arthur si Rico. Si Rico naman, kumuha pa ng sigarilyo. Tinakpan ng palad para hindi mabasa ng ulan habang sinisindihan. Ang yabang ng dating niya. Ang kawalang pakialam niya ang lalong nagpahirap sa akin. Pre, pasensya na, sabi ni Rico kay Arthur habang nagbubuga ng usok. Pero mukhang hindi na siya masaya sa'yo. Huwag mo nang pilitin. Rico, tumahimik ka! Sigaw ko. Pero huli na. Ang lason ay naisaboy na. Binitawan ni Arthur ang jacket ko. Nahulog ito sa maputik na kalsada. Yung jacket na dinala niya sa gitna ng ulan at lagnat para lang hindi ako lamigin. Ngayon ay nakalubog na sa dumi. Simbolo ng lahat ng pagsisikap niya na niyapakan ko lang. 6 na taon, Melanie, sabi ni Arthur. Hindi na tumitingin kay Rico, kundi diretso sa aking mga mata. 6 na taon kong inisip na tayo ang magsasama hanggang huli. Na kahit anong hirap, basta magkasama tayo, okay lang. Pero mali pala ako. Hindi sapat ang pag-ibig ko para sa isang taong ang hinahanap ay panganib sa kalsada. Tumalikod si Arthur. Naglakad siya palayo, papasok sa subdivision, nangangatog ang balikat, mag-isa sa gitna ng dilim at ulan. Arthur! Sandali! Susundan ko sana siya, pero hinawakan ni Rico ang braso ko. Hayaan mo na siya, Melanie. Dito ka na lang. Mas kailangan mo ako ngayon, sabi ni Rico. Tiningnan ko ang kamay ni Rico sa braso ko. Bigla, naramdaman ko ang matinding pandidiri. Hindi sa kanya, kundi sa sarili ko. Ito ba yung pinili ko? Ang lalaking kayang bastusin ang asawa ko sa harap ko? Ang lalaking walang pakialam kung anong wasak ang idinudulot niya? Inalis ko ang kamay ni Rico. Umalis ka na, Rico. Umalis ka na. Ano? Pagkatapos ng lahat? Umalis ka na! Sigaw ko hanggang sa mapatitig ang mga dumadaan. Sumakay si Rico sa motor niya. Nag-dirty finger pa bago humarurot palayo. Naiwan akong mag-isa sa tapat ng gate. Kinuha ko ang jacket ko sa putikan. Yakap-yakap ko ito habang umiiyak ako ng malakas sa gitna ng ulan. Pumasok ako sa bahay. Umaasang makakausap ko pa si Arthur. Pero nung pagbukas ko ng pinto, 3 bagay ang sumalubong sa akin na nagsabing, huli na ang lahat. Una, yung susi ng bahay. Nakapatong sa lamesa, kasama ang wedding ring niya. Pangalawa, yung cabinet namin. Bukas at wala na ang ilang piraso ng damit niya. At pangatlo, ang katahimikan. Isang uri ng katahimikan na hindi ko na kailanman mababasag. Wala na si Arthur. Umalis siya sa gitna ng gabi. May sakit, walang pera, at ang tanging dala ay ang pagkawasak
ng kanyang puso. Napaupo ako sa sahig. Doon ko napagtanto ang isang katotohanan na hanggang ngayon ay dala-dala ko. Ang pagtataksil ay parang pagsunog sa sarili mong bahay para lang makaramdam ng init. Pagkatapos ng apoy, wala ka ng sisilungan. Ang matitira na lang ay abo at ang lamig na hindi na matatapos. Pero hindi pa doon nagtapos ang parusa ko. Dahil pagkalipas ng ilang linggo, nalaman ko ang isang balitang lalong magbabaon sa akin sa hukay ng pagsisisi. Nalaman kong may naiwan palang bunga ang mga gabi namin ni Rico sa maliit na silid na yon. Ang hirap pala ng mag-isa. Akala ko noon, nung kasama ko pa si Arthur, ang kalayaan ay yung wala nang magtatanong kung anong oras ako uuwi. Wala nang magrereklamo kung bakit hindi ako nakapagluto. At wala nang kape na kailangang inumin dahil lang ayaw mong ma-offend yung taong nagtimpla nito. Pero nung nawala na si Arthur, nung naging akin na ang buong bahay, doon ko nalaman na ang kalayaan pala ay pwedeng maging isang napakalaking bilangguan. 3 linggo na siyang wala. 3 linggo na ring tuyo ang toothbrush niya sa banyo, yung kulay green na may medyo nakabukang bristles dahil madiin siyang magsipilyo. 3 linggo na ring walang gumagalaw sa mga gamit niya sa pag-aayos ng kuryente. At 3 linggo na ring nakapatay ang ilaw sa tapat ng gate namin dahil wala nang nag-aabala na palitan yung pundi na bumbilya. 3 bagay ang laging nagpapaalala sa akin na mag-isa na ako. Una, yung amoy ng unan niya, unti-unti nang nawawala ang amoy ng kanyang shampoo. Napapalitan na ng amoy ng alikabok at kalungkutan. Pangalawa, yung katahimikan ng kusina tuwing 5:00 ng madaling araw. Wala nang kalansing ng kawali, wala nang amoy ng sinangag. At pangatlo, yung bintana. Palagi ko itong sinisilip, umaasang makikita ko siyang naglalakad pabalik. Kahit alam kong imposible na yon. Pero habang iniisip ko ang pagkawala ni Arthur, may isa pang bagay na nagsimulang magbago sa akin. Isang pagbabago na hindi ko agad napansin dahil masyado akong lunod sa pagsisisi. Nagsimula ito sa simpleng pagkahilo tuwing shift ko sa call center. Inisip ko, pagod lang to. Puyat. Gutom. Pero nung isang gabi, habang kausap ko ang isang customer, bigla akong naduwal. Tumakbo ako sa banyo ng office at doon ko inilabas ang lahat ng kinain ko. 3 detalye ang nagpapatunay na may mali sa katawan ko nung oras na yon. Una, yung matinding pagkasensitibo ko sa amoy. Yung pabango ng katabi kong agent na dati ay mabango naman para sa akin, ngayon ay parang amoy ng nabubulok na bagay. Pangalawa, yung matinding pagod. Kahit 10 oras ang tulog ko, pakiramdam ko ay kailangan ko pang matulog ng isa pang araw. At pangatlo, yung panlasa ko, lahat ng kainin ko, parang may lasang kalawang sa dulo ng dila ko. Kinabukasan, bumili ako ng pregnancy test sa botika malapit sa amin. Hindi ko alam kung bakit nanginginig ang mga kamay ko habang hawak-hawak ko yung maliit na plastic na yon. Pumasok ako sa banyo, yung banyo kung saan ko huling nakitang umiiyak si Arthur. Habang hinihintay ko ang resulta, 1,000 tanong ang pumasok sa isip ko. Paano kung positive? Kanino to? Pero alam ko ang sagot. Hindi na kami nagtabi ni Arthur sa loob ng 2 buwan bago siya umalis. Ang batang ito ay kay Rico. Nung lumabas ang 2 guhit, napaupo ako sa sahig ng banyo. Napahikbi ako, hindi dahil sa tuwa, kundi dahil sa matinding takot. Bakit ngayon pa? Bulong ko sa sarili ko.
Dinala ako ng mga paa ko sa terminal ng habal-habal. Hinanap ko si Rico. Kailangan ko siyang makausap. Kailangan ko ng masasandalan. Pero nung makita ko siya, tatlong bagay ang agad na nagsabi sa akin na, na nagkamali ako ng pinuntahan. Una, yung paraan ng pagtingin niya sa akin. Wala na yung dati niyang init. Napalitan na ng pagkairita. Pangalawa, yung ibang babaeng nakaupo sa likod ng motor niya. Mas bata, mas maikli ang suot, at nakayakap sa kanya ng mahigpit. At pangatlo, ang mga salitang lumabas sa bibig niya nung sinabi ko ang totoo. Rico, buntis ako. Sabi ko, halos pabulong dahil sa rami ng tao sa terminal. Tumingin siya sa akin, tapos tumawa siya ng nakakaloko. Buntis? O, anong kinalaman ko dyan? Sigurado ka bang sa akin yan? Marami kang kachat sa call center nyo, di ba? Anong sinasabi mo? Ikaw lang ang nakasama ko, Rico. Alam mo yon. Pre, narinig nyo yon? Sigaw ni Rico sa mga kapwa niya driver. Buntis daw siya tapos ako ang sisisihin? Pasensya na, Melanie. Pero boy kidlat ang tawag sa akin kasi mabilis ako. Mabilis dumating, mabilis ding mawala. Huwag mo akong itatali sa batang hindi ko alam kung akin. Pinaandar niya ang motor niya at humarurot palayo. Kasama ang bagong babae na tumingin pa sa akin ng may pangungutya. Naiwan akong nakatayo sa gitna ng usok at ingay ng terminal. Doon ko naramdaman ang tunay na lamig. Yung lamig na hindi kayang painitin ng kahit anong jacket. Bumalik ako sa bahay. Ang bahay na dati ay puno ng pagmamahal ni Arthur. Hinaplos ko ang tiyan ko. Dito sa loob, may isang buhay na nagsisimula. Isang buhay na bunga ng isang pagkakamali, ng isang gabi ng kalituhan, at ng isang pagpili sa pansamantalang saya kaysa sa panghabambuhay na tapat. Bakit ba ang tao kailangang mawala muna ang lahat bago makita ang halaga ng kung anong meron siya? Bakit pinili ko ang isang lalaking mabilis mawala kaysa sa lalaking handang maghintay sa ulan? Ngayon, mag-isa kong haharapin to. Ang bawat sipa ng batang ito sa loob ko ay magiging paalala ng bawat pagkakamali ko. At ang pinakamasakit na tanong na hanggang ngayon ay hindi ko masagot. Arthur, nasaan ka na? Mapapatawad mo pa ba ang babaeng naging tanga sa pagpili sa maling biyahe? Ang hirap huminga kapag ang bawat hininga mo ay amoy pagsisisi. Isang buwan na ang lumipas simula nung iniwan ako ni Arthur. At 3 linggo na simula nung malaman kong buntis ako kay Rico. Sa bawat pagsuka ko sa umaga, hindi lang pagkain ang inilalabas ko. Parang inilalabas ko rin ang lahat ng natitirang dignidad ko. Mag-isa. Walang humahaplos sa likod ko. Walang nag-aabot ng baso ng tubig. Dinala ako ng kawalan ng pag-asa sa isang lumang drawer sa kwarto namin. Yung drawer ni Arthur na hindi ko kailanman binuksan dahil sabi ko, boring ang mga gamit niya doon. Pero nung gabing yon, hinahanap ko ang kahit anong bakas kung nasaan siya. Isang address, isang numero, kahit anong pwedeng kapitan. Pero 3 bagay ang nahanap ko sa ilalim ng mga lumang resibo na nagpaguho sa natitirang lakas ko. Una, isang asul na passbook sa isang maliit na bangko. Nakapangalan sa aming dalawa. At ang huling deposit ay nung 1 linggo bago siya umalis. Pangalawa, isang maliit na piraso ng papel kung saan nakalista ang lahat ng repair jobs na ginawa niya. Mga electric fan, plantsa, computer, at sa tabi ng bawat halaga, may nakasulat na, para sa birthday ni Melanie. At pangatlo, isang jewelry box na may lamang kwintas na may pendant na puso. May sulat sa loob
Mahal, alam kong pagod ka na sa atin. Sana ito makapagpangiti sa'yo. Binenta niya ang paborito niyang relo para mabili yan. Alam ko dahil nung huling linggo niya, hindi na niya suot yon. At ako, busy sa pakikipaglandian sa likod ng motor ni Rico habang si Arthur nagpapakapagod mag-ayos ng mga kalawangin na gamit para lang may maibigay sa akin. Tao ba ako? Tanong ko sa sarili ko habang yakap-yakap ko ang kwintas na yon. Bakit ko ginawa to sa kanya? Sinubukan kong puntahan ang tanging kapatid ni Arthur sa Bulacan. Sumakay ako ng bus. Bit-bit ang tiyan kong nagsisimula ng tumiga. Pagdating ko doon, sinalubong ako ng kanyang kapatid na si Elena. Pero hindi yakap ang nakuha ko. 3 detalye sa pagkikita namin ni Elena ang hindi ko malilimutan. Una, yung paraan ng pagtayo niya sa harap ng pinto. Nakaharang, ayaw akong papasukin, parang dumi na ayaw niyang makatapak sa loob ng bahay nila. Pangalawa, yung mga mata niya, puno ng puot. Walang halong awa kahit nakita niyang maputla ako. At pangatlo, yung mga salitang binitawan niya na parang mga bala na tumama sa puso ko. Wala dito si Arthur, Melanie, sabi niya. Ang boses niya ay kasing lamig ng yelo. At kung alam ko man kung nasaan siya, hinding-hindi ko sasabihin sa'yo. Sapat na yung 6 na taon na inubos mo ang buhay niya. Sapat na yung ginawa mo siyang katulong habang ikaw nagpapakasarap sa piling ng ibang lalaki. Elena, please. Buntis ako. Pagmamakaawa ko, hinawakan ko ang braso niya. Tiningnan niya ang tiyan ko. Tapos tumawa siya ng mapait. Buntis? At sa tingin mo kay Arthur yan? Huwag mo kaming gawing tanga, Melanie. Alam ni Arthur ang lahat. Alam niya kung kailan ka nagsimulang magbago ang amoy. Alam niya kung kailan ka nagsimulang magsinungaling. Pinili lang niyang manahimik dahil akala niya babalik ka pa. Pero nung gabi sa ulan, dun mo siya tuluyang pinatay. Isinara niya ang pinto sa harap ng mukha ko. Napaupo ako sa kalsada, sa tapat ng bahay nila. Doon, sa gitna ng sikat ng araw, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang huli na. Bakit ba nung andyan pa si Arthur, ang nakita ko lang ay yung butas sa t-shirt niya? Bakit hindi ko nakita yung pagmamahal na nakatago sa bawat pag-aayos niya ng sirang gamit? Bakit mas pinahalagahan ko yung thrill ng mabilis na takbo ng motor ni Rico kaysa sa katahimikan ng isang lalaking handang maghintay sa akin habang buhay? Ngayon, dala-dala ko ang bunga ng pagtataksil ko. Isang batang hindi kailanman makikilala ang kanyang ama dahil ang ama niya ay isang lalaking mabilis pa sa kidlat kung tumakas sa responsibilidad. At ang lalaking sana ay tumayong ama, ang lalaking sana ay mag-aalaga sa akin ngayon, ay tuluyan ko nang itinaboy sa malayo. Habang pauwi ako sa Maynila, nakatingin ako sa bintana ng bus. Nakita ko ang isang lalaking nakamotor. May angkas na babae. Masaya silang nagtatawanan. Napahawak ako sa tiyan ko. Arthur, kung nasaan ka man, sana masaya ka na. Sana makahanap ka ng babaeng hindi kasing tanga ko. Isang babaeng kayang mahalin ang kabaitan mo. Hindi yung ituturing itong kahinaan. Dahil ako, haharapin ko ang dilim na ako mismo ang gumawa. At sa bawat gabi na mag-isa ako, alam ko, ito ang presyong dapat kong bayaran. Ang presyo ng isang bawal na pag-ibig na sa huli ay nag-iwan sa akin ng wala, kundi ang sarili kong anino. May mga araw na parang ang bigat-bigat ng mundo. Pero sa sitwasyon ko, hindi lang mundo ang mabigat.
pati ang bawat hakbang ko, bawat hininga ko. Ramdam ko ang bigat ng batang dinadala ko at ng nakaraang pilit kong tinatakasan. 7 na ang buwan ng tiyan ko. Hindi na ako nakakapasok sa call center. Pinag-resign ako dahil sa sunod-sunod na absences at ang hindi ko na kayang gampanan ang trabaho dahil sa selos at puyat. Napilitan akong lumipat. Hindi ko na kayang bayaran ang upa sa bahay namin ni Arthur. At sa totoo lang, mas masakit manatili doon. Bawat sulok ng bahay na yon, sumisigaw ng pangalan niya. Ngayon, nakatira na lang ako sa isang maliit na paupahang silid sa isang masikip na eskinita sa Taguig. Isang silid na kasing laki lang ng banyo namin noon. 3 bagay ang bumubuo sa bago kong mundo nung mga oras na yon. Una, yung ingay ng mga bata sa labas. Mula umaga hanggang gabi, naririnig ko ang tawanan at iyakan nila. Mga tunog na dati ay pinapangarap namin ni Arthur na magkaroon sa loob ng sarili naming pamamahay. Pangalawa, yung electric fan na maingay. Maingay na nga, hindi pa lumalamig. Yung mga pagkakataong gusto kong umiyak dahil alam kong kung andito lang si Arthur, isang kumpuni lang niya, magiging maayos na to. At pangatlo, yung isang plastik na palanggana sa sulok, puno ng mga barumbadong damit na hindi ko na kayang labhan ng maayos dahil sa laki ng tiyan ko. Kaya mo to, Melanie, bulong ko sa sarili ko habang hinahaplos ang tiyan ko. Ikaw ang may gawa nito, kaya ikaw ang tatapos. Pero ang hirap pala kapag wala kang masandalan. Isang gabi, habang nag-iinit ako ng noodles para sa hapunan, biglang kumitid ang dibdib ko. Hindi dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa isang alaala. Naalala ko nung magkasakit ako nung unang taon namin ni Arthur. Hindi siya natulog. Buong gabi siyang nagpupunas ng noo ko, nagluluto ng lugaw, at bumubulong na magiging okay ang lahat. Ngayon, kung himatayin man ako dito sa loob ng maliit na kwartong to, baka abutin pa ng ilang araw bago may makapansin. Rico, nasaan ka na kaya? Minsan tinatanong ko pa rin ang sarili ko. Hindi dahil mahal ko pa siya, kundi dahil gusto kong isumbat sa kanya ang lahat. Pero alam ko ang sagot. Nakikita ko minsan ang mga post niya sa Facebook. May bagong motor, may bagong babaeng angkas, at tila walang pakialam na may isang buhay siyang iniwan sa ere. Ang tanga ko talaga. Ipinagpalit ko ang isang brilyante para sa isang pirasong basag na bote na akala ko ay kumikinang dahil lang sa tama ng ilaw sa kalsada. Isang hapon, habang naglalakad ako pauwi galing sa check-up sa health center, may nakita akong lalaki sa malayo. Naka-blue na t-shirt medyo kupas at may bitbit na mga tool. Halos tumalon ang puso ko. Arthur? Tawag ko. Pabulong. Lumingon ang lalaki. Hindi siya si Arthur. Isang estranghero lang na may katulad na boses at pangangatawan. Tiningnan niya ako. Ang laki ng tiyan ko, ang hulas kong hitsura, ang kupas kong duster. Nakita ko ang awa sa mga mata niya. Iyon ang pinakaayaw ko. Ang kaawaan ng mga tao. Umuwi ako at isinara ang pinto. Napasandal ako sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Ramdam ko ang sipa ng bata sa loob. Malakas. Makulit. Anong itatawag ko sa'yo? Tanong ko sa tiyan ko. Anong kwento ang sasabihin ko sa'yo kapag nagtanong ka na kung nasaan ang tatay mo? Sasabihin ko ba ang totoo? Na ang nanay mo ay naging taksil? Na itinaboy ko ang taong sana ay pinakamagmamahal sa'yo? Hindi ko mapigilan ang mga luha ko. Ang sakit-sakit na bawat sipa ng batang ito ay paalala ng bawat kasalanang ginawa ko. Hinubad ko ang kwintas na nahanap ko sa drawer ni Arthur. Yung kwintas na binenta niya ang relo para mabili.
Isinuot ko ito. Ang lamig ng pendant sa dibdib ko, parang yelo na nanunuot sa puso ko. Sabi nila, ang aral daw ay laging nasa huli. Pero para sa akin, hindi ito aral. Ito ay parusa. Ang parusa ng pananabik sa isang taong alam mong hinding-hindi na babalik. Ang parusa ng pag-aalaga sa isang buhay na bunga ng isang pagkakamaling hinding-hindi ko na mabubura. Arthur, kung naririnig mo man ang tibok ng puso ko ngayon, sana alam mong araw-araw hinihiling ko na sana. Sana hindi ko na lang sinubukan ang bilis ng motor. Sana nanatili na lang ako sa tabi mo kahit gaano pa katagal ang hintayan. Pero huli na. Ang biyahe ko ay tapos na. At ang destinasyon ko? Isang buhay na punong-puno ng sana. Wala nang mas sasakit pa sa tunog ng ulan kapag mag-isa ka. Madaling araw noon. Bandang 2:00. Nagising ako hindi dahil sa ingay ng kulog, kundi dahil sa isang pamilyar na hapdi sa puson ko. Isang hapdi na sa simula ay parang banayad na kurot, hanggang sa naging parang isang malaking kamay na pumipiga sa buong pagkatao ko. 3 bagay ang bumuo sa gabing yon na hinding-hindi ko malilimutan. Una, yung flickering na bombilya sa kisame, kumukurap-kurap, tila nakikipaglaban din sa dilim, gaya ko. Pangalawa, yung amoy ng lumang kahoy at floor wax sa maliit kong kwarto. Isang amoy na naging saksi sa bawat gabi kong pag-iyak. At pangatlo, yung tattered na hospital bag sa tabi ng pinto. Isang bag na ako lang ang nag-impake, ako lang ang naghanda, at ako lang ang magbibitbit. Arthur, nagulat ako sa sarili ko. Bakit pangalan niya ang tinawag ko? Sa gitna ng sakit, sa gitna ng paghihirap kong ilabas ang batang bunga ng pagtataksil ko, ang pangalan pa rin ng lalaking sinaktan ko ang lumabas sa mga labi ko. Siguro dahil sa 6 na taon naming pagsasama, siya ang laging andyan. Siya ang laging sumasalo sa akin kapag nadadapa ako. Pero ngayon, wala na siyang pakialam kung mamatay man ako sa sakit dito. Pinilit kong tumayo. Bawat hakbang ko, parang binibiyak ang balakang ko. Wala akong mahinga ng tulong. Ang mga kapitbahay ko, mahimbing ang tulog. Hindi ko kayang kumatok. Nahihiya ako. Nahihiya ako sa sitwasyon ko. Isang babaeng manganganak na walang asawang kasama. Lumabas ako sa kalsada, bitbit ang bag ko. Basang-basa ako ng ulan. Pumara ako ng tricycle. Sa public hospital po, kuya. Bilisan nyo, sabi ko. Habang nangangatog ang buong katawan ko sa loob ng tricycle, habang tumatalbog kami sa bawat lubak ng kalsada, naalala ko si Rico. Naalala ko yung bilis ng motor niya. Naalala ko yung saya na naramdaman ko noon. Pero nung oras na yon, habang namimilipit ako sa sakit, ang tanging naramdaman ko kay Rico ay matinding galit. Galit dahil iniwan niya ako sa ganitong kalagayan. Galit dahil ang adventure na hinanap ko ay nauwi sa isang madilim at malamig na biyahe patungo sa ospital. Pagdating sa ospital, sinalubong ako ng amoy ng disinfectant at ingay ng mga taong nagmamadali. Dinala ako sa charity ward. 3 detalye sa loob ng delivery room ang bumasag sa puso ko. Una, yung mga sigaw ng ibang mga ina. Pero sa likod ng bawat sigaw nila, may naririnig akong mga boses ng mga asawang nagpapalakas ng loob. Kaya mo yan, mahal. Andito lang ako. Pangalawa, yung bakanteng upuan sa tabi ng higaan ko. Walang bag, walang tubig, walang kamay na humahawak sa akin. At pangatlo, yung salamin sa tapat ko. Nakita ko ang sarili ko. Maputla,
gusot ang buhok, at ang mga mata ay tila wala ng pag-asa. "I-air mo pa, Melanie! Lalabas na ang bata!" Sigaw ng nurse. Sa bawat ireko, parang inilalabas ko ang lahat ng sama ng loob ko. Inireko ang galit ko kay Rico. Inireko ang inis ko sa sarili ko. Pero higit sa lahat, inireko ang lahat ng pagmamahal na hindi ko naibigay kay Arthur nung oras na kailangan niya ako. Nung marinig ko ang unang iyak ng bata, biglang tumahimik ang mundo. "Lalaki, Melanie. Malusog ang anak mo," sabi ng doktor habang inilalapit sa akin ang sanggol. Tiningnan ko ang anak ko. 3 bagay ang agad kong napansin sa kanya na parang isang sampal sa mukha ko. Una, yung mga mata niya. Singkit, gaya ni Rico. Pangalawa, yung maliit na nunal sa tabi ng tenga, katulad ng sa kanyang ama. At pangatlo, ang kanyang iyak, isang iyak na humihingi ng kalinga, isang iyak na hindi alam na ang kanyang ina ay isang babaeng nawasak ang buhay dahil sa isang pagkakamali. Niyakap ko ang anak ko, pero imbes na saya, matinding lungkot ang naramdaman ko. "Patawad, anak," bulong ko habang tumutulo ang mga luha ko sa kanyang maliit na pisngi. "Patawad dahil isinilang kita sa mundong ito na ako lang ang kasama mo. Patawad dahil ang tatay mo ay hindi ang lalaking sana ay magmamahal sa atin ng totoo." Dinala ako sa ward matapos ang panganganak. Nakita ko ang ibang mga ina, dinadalhan ng pagkain ng kanilang mga asawa. Masaya silang nagtatawanan, pinagdedebatehan kung anong ipapangalan sa bata. Ako? Nakatingin lang ako sa kisame. Hawak-hawak ko ang kwintas na bigay ni Arthur. Ito na lang ang tanging koneksyon ko sa isang buhay na sana ay akin pa rin hanggang ngayon. Napagtanto ko, ang pinakamasakit na bahagi ng panganganak ng mag-isa ay hindi yung pisikal na sakit, kundi yung katahimikan pagkatapos ng lahat. Yung katotohanang sa pinakamahalagang sandali ng buhay mo, ang tanging kasama mo ay ang iyong pagsisisi. "Arthur, nasaan ka man? Sana nakita mo siya. Kahit hindi siya sayo, alam kong aalagaan mo kami kung andito ka lang. Pero wala ka na. At ang anak ko ang magiging buhay na alaala ng lahat ng sana na sinayang ko." Pumikit ako at hinayaan kong lamunin ako ng pagod. Pero sa panaginip ko, andun pa rin kami ni Arthur. Nagluluto siya ng sopas, amoy downy ang mga damit, at nakangiti siya sa akin. Isang panaginip na ayaw ko nang gisingan dahil ang realidad ko ay isang kwartong puno ng iyak ng isang batang walang ama at isang inang wala ng balikan. Lumipas ang 3 taon. Sabi nila, ang panahon daw ang naghihilom sa lahat ng sugat. Pero para sa akin, hindi hilom ang ginawa ng panahon. Binigyan lang niya ako ng pagkakataong masanay sa kirot. Para itong isang pilat na kahit hindi na dumudugo, naroon pa rin para ipaalala sa'yo kung paano ka nasugatan at kung sino ang may kasalanan. 3 taon na akong nagtatrabaho sa isang maliit na kantin malapit sa isang palengke. Hindi na ako call center agent. Wala na ang aircon, wala na ang headset. Ngayon, 3 bagay ang bumubuo sa bawat araw ko. Una, yung amoy ng uling at mantika sa mga damit ko. Isang amoy na dati ay kinaiinisan ko kay Arthur. Pero ngayon ay naging simbolo na ng marangal kong pagkayod. Pangalawa, yung paltos sa aking mga daliri dahil sa paghihiwa ng mga rekado. Isang pisikal na hapdi na mas madaling tiisin kaysa sa hapdi ng puso ko. At pangatlo, yung tunog ng tawa ng anak ko, si Liam. Si Liam, siya na ang buong mundo ko.
At sa bawat pagtingin ko sa kanya, tatlong detalye ang palaging nanununtok sa konsensya ko. Una, yung hugis ng kanyang ilong kay Rico, ang lalaking hinding-hindi ko na muling nakita simula nung gabing yon sa terminal. Pangalawa, yung mga mata niyang mapagmasid, parang palaging may hinahanap. At pangatlo, yung isang lumang relo na hawak-hawak niya palagi kapag natutulog siya. Hindi yon relo ni Rico. Iyon ang lumang relo ni Arthur na nahanap ko sa ilalim ng sofa nung huling araw ko sa bahay namin. Sirang-sira na ito, hindi na gumagalaw ang mga kamay, pero para kay Liam, iyon ang kanyang pinakamahalagang laruan. Isang hapon, habang nagliligpit ako ng mga pinagkainan, may isang lalaking pumasok sa kantin. Naka-polo shirt na maayos, malinis ang gupit, at may bitbit na bag na pang-opisina. Tumigil ang mundo ko. Ang pangangatawan na yon, ang paraan ng paglakad. Arthur? Bulong ko. Lumingon ang lalaki, at sa pagkakataong ito hindi ako nagkamali. Si Arthur nga. Pero tatlong bagay ang agad na nagsabi sa akin na hindi na siya ang Arthur na iniwan ko. Una, yung kanyang mga mata. Wala na yung dati nitong lungkot at paghihintay. May kislap na ito ng kapanatagan. Pangalawa, yung kanyang kamay. May hawak siyang kamay ng isang babae. Isang babaeng simple lang ang ganda. May dalang payong at nakatingin sa kanya ng may buong pagtitiwala. At pangatlo, yung ngiti niya. Isang ngiting hindi para sa akin. Nakita niya ako. Sandali siyang natigilan. Tumingin siya sa suot kong apron na may mantsa ng sarsa. Tumingin siya sa anak kong si Liam na naglalaro sa sahig. At tumingin siya sa aking mga mata. Walang galit sa kanyang tingin. Wala ring panunumbat. Ang nakita ko lang ay ang matinding distansya sa pagitan naming dalawa. Isang distansya na hindi na kayang tawirin ng anumang sorry. Melanie, sabi niya. Tumangulang siya bilang pagbati. Kumusta ka na? Mabuti, Arthur. Mabuti naman, nauutal kong sagot. Gusto kong sabihin sa kanya na buntis ako nung umalis siya. Gusto kong sabihin na pinagsisisihan ko ang lahat. Gusto kong sabihin na mahal ko pa rin siya. Pero nung makita ko ang babaeng kasama niya, nanahimik ako. Ang babaeng yon ang kumuha ng lugar na sinayang ko. Siya ang tumanggap sa kabaitan ni Arthur na itinuring kong kahinaan. Siya ang sumisilong sa ilalim ng payong na dati ay para sa akin. Sige, mauna na kami. Ingat kayo, sabi ni Arthur bago sila lumabas ng kantin. Pinanood ko silang maglakad palayo. Hindi na siya lumingon. At doon ko napagtanto ang huling aral ng buhay ko. Hindi lahat ng pagkakamali ay pwedeng itama. May mga pagkakataon na binibigay lang sa atin minsan. At kapag binaliwala mo ito para sa isang bawal na pag-ibig o panandali ang saya, mawawala ito ng tuluyan. Napaupo ako sa tabi ni Liam. Hinaplos ko ang kanyang buhok. Anak, balang araw, ituturo ko sa iyo kung paano maging tapat. Bulong ko. Ituturo ko sa iyo na ang tunay na pag-ibig ay hindi yung mabilis na takbo sa kalsada, kundi yung taong handang manatili sa tabi mo, kahit gaano pa kabagal ang ikot ng mundo. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin alam kung mapapatawad ko ang sarili ko. Siguro hindi. At siguro, iyon ang kailangan kong pasanin habang buhay. Ang mabuhay sa piling ng anak ko. Habang bitbit ang alaala ng isang lalaking hindi ko pinahalagahan nung oras na akin pa siya. Ang bawal na pag-ibig? Para lang itong isang nakakalasing na alak. Sa simula, ang sarap sa pakiramdam. Nakakalimot ka sa problema.
Pero paggising mo sa umaga, ang matitira na lang ay ang matinding sakit ng ulo at ang katotohanang wasak na ang lahat ng binuo mo bago ka pa uminom. Ako si Melanie at ito ang kwento ng aking pagkakasala. Isang kwentong wala ng happy ending, kundi isang tahimik na pagtanggap na sa huli, tayo mismo ang gumagawa ng sarili nating impyerno. At sa bawat gabi na tinitingnan ko ang sirang relo ni Arthur, alam ko, ang oras ay hindi na babalik. Pero ang aral, iyon ang mananatili, kasing linaw ng sikat ng araw na hinding-hindi ko na makakasabay na panoorin kasama ang lalaking tunay na nagmahal sa akin.